Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng salita ng sa kanyang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo ay inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Tunay na napaka-distorted ng pagse-celebrate ng mga tao sa Christmas. Ito ang isa sa mga pinaka popular na holiday sa buong mundo. Yet at the same time, sobrang labo at sobrang gulo ng pagkakaunawa ng mga tao dito na hindi mo na tuloy sukat malaman kung tungkol saan ba talaga yung kung tungkol saan ba talaga itong sineselebrate na okasyon na ito. Ang unang-unang gusto kong sabihin ay hindi natin dapat isuko, hindi natin dapat ibalato ang Pasko sa mga taong hindi alam kung paano ipagdiwang, hindi malaman kung tungkol saan ang araw ng Kapaskuhan. Alam niyo, may tayong mga Christians, meron tayong tendency na kapag yung mga tao ay nagse-celebrate ng, say for example, ng Christmas in the wrong way, sa kagustuhan nating maging iba sa mundo, hindi na natin siya i-celebrate. Pero of all the people, tayo ang may malalim na kaalaman kung ano ang kahalagahan itong okasyon na to. Kung hindi isinilang ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagkatawang tao, at kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya mamamatay, at kung hindi siya namatay, hindi siya mabubuhay na muli, at kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi tayo maliligtas. Importante ang Pasko, sa yung mensahe ng Pasko, importante ito sa ating kaligtasan. Walang church, walang iglesia, walang katiyakan ng kaligtasan, walang kapatawaran ng kasalanan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkatawang tao. Merong malalim na theological importance ang Pasko. So kung naghahanap kayo ng magandang dahilan kung bakit tayo nagtitipon, bakit tayo nagkakasaya, abay talaga namang dapat masaya tayo dahil kapag inisip natin, dito nagpasimula ang nahantong sa kaligtasan ng mga kaluluwa natin. At kung tinitingnan natin na yun ay isang malaking pagpapala, kinakailangang mapuspos tayo ng kagalakan kapag inalala natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao para sa kaligtasan natin. But more than that, bagamat malaking pagpapala at malaking pagpapasalamat na tayo ay naligtas, ang isa pang pagpapala ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo ay ito. Dahil nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, meron kang isang Diyos na nilalapitan na nauunawaan kung ano ang nararamdaman ng isang taong kagaya mo. Ang isa sa mga, so for example, sa classroom, ang isa sa mga ginagawa ko ay sinisikap ko na mag-spend ng time kasama yung mga estudyante ko at makipagkwentuhan sa kanila patungkol sa mga bagay na mahalaga sa kanila. The fact being, the reason behind that is this. Ay gusto ko yung mga estudyante ko kapag may kailangan sila, kapag may concern sila, kapag meron silang inaalala o meron silang kabigatan, gusto ko na komportable silang magsasabi sa akin kung anong problema nila. Alam ko na magiging komportable lang sila sa pagsasabi sa akin kung alam nila, nakaisa nila ako, na nandun ako sa room kasama nila, na nauunawaan ko kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi ako laging mag-a-agree sa sasabihin nila. At the very least, kinakailangan nararamdaman nila na kapag meron silang gustong sabihin sa akin, maaari silang lumapit sa akin. Hindi ko magagawa yon from a distance. Hindi mo pwedeng gawin yon na, for example, ako, nakakulong ako sa faculty, hindi ako makikisalamuha rin sa mga estudyante ko, at iisipin ko na mararamdaman, tapos pagtatanong ako, bakit ayaw nyo lumapit sa akin? Bakit ayaw nyo magsabi sa akin ng problema nyo? Kasi, hindi sapat na sabihin mo sa mga taong willing akong makinig at mag-o-open sila sa iyo. Kailangan naramdaman nila, nakaisa mo sila. Kailangan naramdaman nila na may identification, may nakasama ko tong taong to dito sa pinagdadaanan kong to.
Isipin niyo ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Naramdaman niya, naranasan niya, wala tayong pwedeng maranasang kabigatan na hindi niya naranasan, bukod sa pagkakahulog sa kasalanan, kasi yun ay hindi siya nagkasala. But other than that, meron frustrated, disappointed, meron bang betrayal na nangyari? Meron bang kakapusan? Meron bang financial limits ngayon, lalo na ngayong Pasko? Meron bang kakapusang pinansyal? Meron bang paghihirap na tinitiis? Meron kang isang Panginoon na nagkatawang tao at nalalaman kung ano yung nararamdaman mo. Sabi ng Hebrews, tayo ay merong isang sympathetic, tayo ay merong mahabagin na high priest na nag-i-intercede para sa atin, na tumatayo sa ganang sa atin, sa Ama. Meron tayong isang saserdote, dakilang saserdote na nauunawaan kung ano ang ating pinagdadaanan, na nalalaman kung ano ang ating kabigatan. All the more reason para tayo mga mananampalataya ay makaramdam ng kagalakan ngayong araw ng Pasko. Nang dahil sa araw ng Pasko, naging posible ang relasyon sa isang banal na Diyos. Anyway, binabasa natin itong Luke chapter 2 at kapag ka po tayo ay umattend sa mga churches at kapag nakinig tayo ng mga Christmas sermon, hindi pwede na hindi ma-preach ang Luke chapter 2 sapagkat ito ang isa sa mga central Christmas passages. Sinulat ito ni Luke. Okay? Nung sinulat ni Luke yung kanyang gospel, actually dun sa 4 na gospels, kung hindi ako nagkakamali, ang unang naisulat ay yung gospel ni Mark. Sunod yung kay Matthew. Maaring mali ako dito. Ang kahuli-hulihan sa kanila ay yung Gospel of John. At itong si Luke, nung sinulat niya yung kanyang ebanghelyo, ito ang kanyang kalagayan. Okay? Halos isang generation na. Meron pang member dun sa early churches na naabutan yung earthly ministry ni Jesus. Merong mga pinagaling, merong mga nakakita ng pinagaling, merong mga disipulo na naglakbay kasama niya, merong mga nakinig sa preaching niya ng Sermon of the Mount. So, ang meron nung panahon ni Luke ay maraming mga kwento patungkol kay Jesus Christ. Mga eyewitness account, mga personal testimony. So, ang ginawa ni Luke, sabi niya, bakit hindi kayo organize? Kunin ko lahat ng mga reports patungkol kay Jesus. Pagkatapos, i-organize natin simula kanyang kapanganakan hanggang kanyang pagbangon muli. Actually, ang Luke ay kadugtong ng Book of Acts. So magandang binabasa ang Book of Luke, tapos ang karugtong niya ay yung mga gawa. Dahil ito ay isang detalyadong pagpapaliwanag ng pagsisimula ng iglesia. In fact, pwede nating tingnan ang Gospel of Luke bilang introduction sa pagsisimula ng church. Okay? So, detalyado to. Kaya pag mapapansin nyo, pag nagbasa kayo ng Book of Luke, lumalabas yung pagiging detalyado. Si Luke kasi ay isang doktor. Meron siyang particular na attention sa details. Kaya yung Book of Luke ang pinakamahaba dun sa 4 na Gospels. At yung Book of Luke din po ang pinakadetalyado sa lahat. Okay? So, for example, ang ginagawa ko po, kapag ka ako ay naghahanap ng isang parable, saan nga bang verse yung kwento ni Jesus patungkol sa Good Samaritan, o saan bang verse yung pinarami niya yung tinapay. Kapag hindi ko alam kung saan ko nakikita yung mga kwento na yun, ang unang hahanapin ko ay Gospel of Luke, kasi chances are nandun yun, siya ang may pinakamaraming record sa 4 na Gospels. Anyway, pansinin nyo yung first verses. Okay? Ito ang pinag-aaralan natin dito ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Merong isang importante na social event. Merong isang importante na political event. Yung emperor ng Rome ay nag-declare
na lahat kayo ay dapat magparehistro. Ngayon, imagine niyo kung yung mga tao ay naglakbay na. Siguro yung isa sa kanila ay pinanganak sa ganitong bayan, tapos nakapangasawa sa ibang bayan, lumipat na siya doon, o hindi kaya siya ay nagtatrabaho sa ganitong lugar. Kapag may mga ganitong rehistro, yung mga tao nagbabalikan sa kanilang mga hometown. Doon sila magpapalista, doon sila magpaparegister. At maiintindihan nyo na ito ay isang importanteng political event. Ito ay isang importanteng economic event. Hindi ba kapag dyan sa Mindoro, kapag piyesta, nag-uuwian ng mga tao, tapos syempre inaasahan na maraming tao dadagsa sa San Jose, yung mga business ay nagbubukas dahil maraming pwedeng customer. Ma-imagine nyo na ganun din ang nangyari dito sa pagbalik ng mga tao sa kanilang mga hometown. Nagbalikan, ito ay panahon, like I can imagine na kung matagal ka na hindi nakakauwi sa iyong hometown, bukod sa pagpaparehistro, syempre susulitin mo yung panahon, makikipagkita ka sa mga kaibigan, makikipagkita ka sa mga mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakita. Paplanuhin mo yung travel mo, lalo na kung napalayo ka dun sa iyong hometown, wala namang mabilis na transportation sa kanila. So paplanuhin mo ngayon yung iyong biyahe at mag-aasikaso ka ng detalye, maglalakbay kayo, tapos uuwi ka sa inyo. Maraming gastos na kinakailangan, maraming paghahanda na kailangan, nakakapagod siya, masaya siya, pero maraming detalye. Mukha ho bang pamilyar sa inyo yon? Pamilyar ba sa atin kung anong okasyon itong dinidescribe dito sa Bible? Kapag binasa ho natin ito, mukha ho siyang typical na Pasko natin taon-taon. May nag-uuwian, may maraming gastos, may mga kasiyahan, ang mga tao ay pinaglalaanan nito, hindi ba? Pagka-uwi, makikipagkita sa mga mahal sa buhay, bubunot, gagastos, hindi ba? Ito ang konteksto nung unang Pasko. Okay? Next, gusto ko rin sabihin dito sa binasa natin na si Luke ay may tinuturo na mga historical figure. So for example, si Caesar Augustus ay emperor, ang governor ng Syria ay si Quirinius, at ang sinabi, ito daw ang unang rehistro na ibinigay ni Caesar Augustus nung si Quirinius ay governor. Ngayon, bakit importante ito? Bakit bahagi ito ng mensahe natin? Gusto ko kayong tanungin, nasubukan nyo na bang magsinungaling? Pag sinabi nyo hindi, ayun, nagsinungaling na kayo. Hindi ba ang nagsisinungaling mahilig sa general details? Saan ka galing? Diyan lang. Anong ginawa mo? Kung ano-ano lang. Anong binili mo? Baka wala namang masyado. Sinong kinita mo? Mga kaibigan ko. Sinong kaibigan mo? Basta mga kaibigan. Di ba nagsisinungaling? Kung gusto mong magsinungaling, kinakailangan yung detalye ay general, kasi kapag nagbigay ka ng specific na detalye, madaling i-check. Diba? Kunwari ikaw ay magulang, si Ate Lani, tinanong niya si Larian, bakit ka ginabi? Gumawa po ako ng project kasama yung mga kaklase ko. Kung totoo yung sinasabi ni Larian, madaling magbigay ng detalye. Kasama ko itong specific na kaklase ko, ito yung project na ginawa namin, ito yung subject. So ngayon, to si Ate Lani, pwede niyong tawagan yung kaklase ni Larian para mag-verify. Pero kung nagsisinungaling si Larian, dapat general lang. Dapat walang masyadong detalye. Sinong kaklase? Basta kaklase ko. Anong subject? Basta marami. Yung ganon, di ba? Basahin niyo yung Book of Luke. At si Lucas ay hindi nahihiyang magbigay ng mga detalye. Ito ay nangyari nung ang emperor ay si Caesar Augustus. Ang governor ay si Quirinius, unang taon niya, unang rehistro niya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi tayo nag-uusap dito ng fairy tale. Kasi hindi ganito sumulat ng fairy tale. Kung manloloko ka, kung gagawa ka ng sarili mong kwento, hindi ganito. Ang Biblia ay nagsasalita as a historical event. Nagsasalita ang Biblia bilang isang kaganapan na nangyayari talaga sa kasaysayan, at inaanyayahan tayo ng Biblia na i-verify yung records.
Importante ito dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay legend lang, pambihira, wala tayong pag-asa. Pero ito talaga ay nangyari. Kagaya ng lagi nating sinasabi, for example, sa resurrection, yung mga tao, pagka tinanong sila, tunay bang nabuhay na maguli ang Panginoon? Tapos yung mga Christian ang sasabihin, oo, buhay siya sa puso ko. Salamat naman talaga kung buhay ang Panginoon sa puso mo, pero hindi yun ang tinatanong. Ang tinatanong, tunay nga bang nabuhay siya mula sa patay? Like actually, kaya buhay siya sa puso mo at hindi, siya nabuhay na muli. Totoo ba ang Kristo ng Pasko? Ay totoo, kasi ako'y nag-church, naramdaman ko ang kapayapaan niya, naramdaman ko ang kagalakan niya, kaya buhay na buhay sa puso ko ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Alam niyo, pag binasa niyo ang Book of Luke, ito ang sinasabi ng Luke, kahit na anong nararamdaman ng puso mo, na pinanganak na maguli ang Panginoong Kristo, yung kanyang kapanganakan ay hindi nakadepende sa pakiramdam mo. Okay, yun ang una nating makukuha dito sa ating pag-aaral na to. Siya ay pinanganak sa Bethlehem bilang katuparan sa mga pangako sa Lumang Tipan, bilang isang historical event. Ito ay tunay na nangyari at pwede mong isandal ang buhay mo dito sa pangyayaring ito. Ngayon, ano nangyari? Sa kalagitnaan ng kaguluhan, sa kalagitnaan ng pagiging busy, pero mag-asawa si Mary at si Joseph na pauwi doon sa kanilang hometown, sa Bethlehem, ang sabi sa atin ng Luke chapter 2. At dumating ang panahon na dapat nang manganak si Mary, at sila ay tumuloy, at dahil wala silang matuluyan, sila ay tumuloy sa isang sabsaban. Wala silang matuluyan. Alam niyo kung ano ang trahedya dito, mga kapatid? Pagka binasa natin ang Lumang Tipan, yung mga Israelita, buong buhay nila, inaantay nila ang pagdating ng Messiah. Simula Genesis chapter 3. Pagka binasa natin ang Genesis chapter 3, nangako ang Panginoon kay Eva na yung kanyang seed ang magliligtas, dudurugin yung ulo ng serpent. Noong inalay ni Abraham si Isaac, merong substitute. Nung Passover, nung buong Lumang Tipan, sa Book of Isaiah, kay David, mga kapatid, buong Lumang Tipan, inaantay na nila ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Dumating ang Panginoong Jesucristo at hindi nila nalaman. Bakit? Bakit hindi nila nalaman na nasa kalagitnaan nila, isinilang yung matagal na nilang inaantay? Kasi masyadong maraming urgent na businesses. May rehistro, kailangan nahin ko yun eh. Magkikita kami ni ganito, magkikita kami ni ganon. Dapat pahalaga ko, matagal to, nakakahiya namang hindi pagbigyan. Magre-reunion kami ng family ko, pambihira. Minsan lang naman kami magkita ng pamilya ko, nandito mga magulang ko, ganun ganito. May pambihira, sayang naman kasi ang daming mga taong dadagsa dito sa Bethlehem. Sayang, mag-aarimuhanan ako, magbubukas ako ng tindahan, magbubukas ako ng aking negosyo, hindi naman laging nagre-rehistro, dapat kumita ako dito. Sayang kasi ganito, kagaganon, isinilang ang Panginoong Jesucristo, hindi nila nalaman, hindi nila nakita. Posible ba na tayo ay kapareho ng mga taong iyon? Alam niyo kung ano pa pinagkapareho natin sa kanila? Itong mga Israelita, meron silang lumang tipan. Hindi naman sila iniwan ng Diyos sa dilim at alam niyo yun, hindi binigyan ng instruction. Alam natin from our reading na kapag binasa natin yung Isaiah, pag binasa natin ang buong Old Testament, itinuro ng Bible kung saan ipapanganak, kailan, ano ang setting ng kanyang kapanganakan, at hindi pa rin nila, at na-miss nila. Pareho ng mga churchgoers ngayon. Linggo-linggong nakikinig ng mensahe, linggo-linggong umaawit, linggo-linggong nagpapatotoo.
Posible kaya na sa dami ng ginagawa natin, posible kaya na sa dami ng kaabalahan natin, mamiss din natin ang pagdiriwang ng Panginoon, ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa kalagitnaan natin ngayon? Kailangan ko huminto dito at pagpaalala na ganito mamiss ang Christmas. Ito ang pag gusto mong mamiss ang Christmas, gusto mong mawala ang kahulugan ng Pasko, ganito mamiss ang Christmas. Ganito mo hindi mararanasan ang pagpapala ng Christmas. Kapag marami kang iniisip na mas mahalaga kaysa sa Diyos. Kapag mas marami kang pinahahalagahan kaysa sa Panginoon, ganun mo mamimiss ang mensahe ng Pasko. Kakapanghinayang. Alam niyo itong mga Israelita, meron sila laging pagka pinag-aralan natin ng Bible, meron sila laging tendency na muntik na pero hindi natuloy. For example, dinala sila ng Panginoon sa bungad ng Promised Land, pero hindi sila, isang generation ang hindi nakapasok dahil nagduda sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa buong kasaysayan ng bansa nila, inaantay nila ang pagdating ng hari. At nung sinilang ang hari, hindi nila nalaman, nilagay nila sa sabsaban. Alam niyo mga kapatid, gusto kong magkomento patungkol dito. At kasi importante ito dahil magki-Christmas party tayo sa Sunday. Gaano karaming mga church ngayong araw na to ang nag-Christmas party at si Kristo ay naging asterisk na lang? Gaano karaming mga church ngayong linggong to at sa susunod na linggo ang magse-celebrate ng kanilang Christmas party, tapos ang Panginoong Jesucristo para bang, alam niyo yun, side dish. Huwag na masabing hindi nabanggit si Kristo, pero nagsimula tong araw na to at matatapos tong araw na to na hindi naman talaga si Kristo ang pinunta ng mga tao ron sa church. Gaano karaming mga magulang ang gumising kaninang umaga, nag-ready ng lulutuin para sa kanilang potluck, at mga bata na nagsuot ng kanilang mga bagong damit, at mga pastor na gumawa ng mensahe na good for 10 minutes lang. Bakit? Kasi merong Christmas party pagkatapos, huwag tayong masyadong magtagal at magbibigay tayo ng regalo. Gaano karaming mga church ngayong linggong to at sa susunod na linggo ang magse-celebrate ng Christmas, at ang paraan nila para i-celebrate ang Christmas ay alisin si Kristo doon sa equation kasi maraming gagawin. Wag nawa. At sa linggo, hindi naman nga tayo tumututol sa pagsasaya dahil kipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Magsaya tayo, magbigayan tayo ng regalo. May plano ho ba kayong ibigay na regalo sa kapatid nyo sa church? Amen, pagpalain kayo ng Panginoon. Pero ang tamang paraan ng pagse-celebrate ng Christmas, pansinin mo yung pinanganak. Gawin mong patungkol sa Kanya. Yung mga Israelita na miss nila, sayang, muntik na nilang makita ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, may nakakita. Sabi ng Bible, sa binabasa natin kanina, na may mga shepherd na nagpapastol ng kanilang tupa noong mga panahon na yon. Pinagbubulay-bulayan ko to. Bakit sila? Number one, dahil gusto ko lang sabihin, ang unang nakuha ko na unang opinion ko, hindi ito galing sa Bible, ito yung hula ko lang. Bakit yung mga shepherd? Ang alam kong tamang sagot doon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil pinagpasahan ng Panginoon na sa kanila magpakilala. Pero mayroon pa akong ilang sagot. Number two, dahil nananahimik sila, dahil nandun sila, nagbabantay ng tupa, walang distraction, walang ligalig, walang masyadong maraming plano, walang masyadong maraming pakikipagkita, walang masyadong maraming pinagkakaabalahan, tahimik ang kanilang atmosphere, tahimik ang kanilang lifestyle, at least on that night, at nung nagsalita ang langit, narinig nila. Mga kapatid, ang Christmas celebration natin ay kinakailangan maging sobrang countercultural. Meron bang panahon para sa pananahimik ngayong December? Pagka lumabas kayo rito sa amin, ang haba-haba ng traffic, ang ligalig ng mga tao, ang dagsa ang mga tao on all sides. Ang daming dapat gawin, dapat asigasuhin. Paano mo nga maririnig ang Diyos kung ganun kakagulo?
Pangatlo, ang nakikita ko rito sa mga shepherd na to ay dahil sa kababaang loob ng Panginoon, napag-usapan na natin ito last Christmas, kung ang Panginoong Hesukristo ay pinanganak sa isang palasyo, maraming hindi makakapasok. Kung ang Panginoong Hesukristo ay pinanganak sa isang templo, maraming hindi makakakita sa Kanya. Pero mga kapatid, kapag ang Panginoong Hesukristo ay nagpakilala sa mga shepherd, alam mo na lahat ay pwedeng makalapit sa Kanya. Hindi naman sila mayaman, hindi naman sila makapangyarihan, hindi naman sila pa-impluwensya. Kung hindi na, imagine niyo to kung ikaw yung shepherd. Hindi ka naman mayaman, hindi ka naman ma-impluwensya. Itong mga shepherd na to, hindi naman din sila kilala for being particularly religious. Hindi naman sila kilala for their high education. Sa totoo lang, kung hindi bumukas ang langit at umawit yung mga anghel sa kanila, hindi din naman malalaman ng mga shepherd na may isinilang. Wala naman silang kopya ng Old Testament. Wala silang kamalay-malay, nandun sila sa isang nagpapastol na nanahimik. Isipin nyo yung mga pastol na yon, kung hindi nagpakilala ang Diyos sa kanila, wala naman silang pamamaraan para makilala na pinanganak si Kristo. May kakilala ba kayong parang ganon? Hindi ba tayo din yun? Hindi mo naman din alam at wala ka rin naman pakialam. Alam nyo, sinabi ng Bible, pagka tinitignan natin yung kwento ng mga shepherd, parang silang mababait at banal na, alam mo yun, nag-alay sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, bago umawit yung mga anghel sa harap nila, wala din naman silang kamalay-malay at sa totoo lang, wala rin naman talaga silang pakialam kung sinong pinanganak sa kung saang lugar. Bumukas ang langit, nagpakilala sa kanila yung anghel, dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil yung mga shepherd, wala silang kapag-apag-asang makalapit kay Kristo kung hindi mag-i-initiate ang Diyos. Ito mga kapatid, ang kahulugan ng Pasko. Lumapit ang Diyos sa mga taong walang pakialam sa Kanya. Ini-imagine ko yung lagay nung, imagine niyo kayo yung shepherd, kahiga kayo doon, nakaupo, hindi ko alam kung anong pwesto nila, tinitignan nyo yung mga tupang binabantayan nyo, gabi, madilim. So nagtitingin ka, binabantayan mo, baka may lobo, titignan mo kung safe yung mga sheep. Biglang bumukas ang langit, biglang may bumabang anghel. Ano mararamdaman mo kung ikaw yung shepherd? Hindi nyo napapansin kapag ka ang isang anghel ay nagpapakilala sa mga tao, ang unang sinasabi ng anghel, huwag kang matakot. Alam nyo kung bakit yun ang laging sinasabi ng anghel? Kasi nakakatakot yun. Bumukas ang langit, bumaba yung anghel, nag-awitan lahat. Kaya ang entrada ng anghel, do not fear. Bakit? Kasi kung ako yung anghel, matatakot ako. Hindi ko naiintindihan ano nangyayari. One moment, nandito ako sa aking business, nandito ako sa aking everyday activity, nandito ako sa akin. Ano ba dapat gawin ng pastor kung hindi magbantay ng tupa? The next moment, ang napakaliwanag ng paligid ko, umaawit yung mga anghel, at meron daw isinilang. Kasi siguro sabi ng anghel, abay, unang-una, sino ho kayo? Ano ho ba kayo? Pangalawa, bakit sa akin? Wala naman ho akong espesyal na wala naman ho, naalala ko yung sinasabi ni Daddy. Pagka yung pinaplano natin, Caroline, isipin mo kung si Daddy ay lumabas ng bahay tapos sinabi rin sa kapitbahay niya na gusto ho sana namin na kantahan kayo, gusto ho sana namin mag-caroling. Kahit na anong ganda ng intention natin, mas-stress yung tao. Kasi sasabihin ng tao, pambira, bakit naman nga ho ako? Caroling, ano ibibigay ko ho sa inyo? Namumblema nga ho ako. Eh yun yung 500 ko, hindi ko mapagkasya ng Noche Buena, sasali pa kayo. Caroling, di ba pagka-caroling may binibigay? Hindi natin maipaliwanag na hindi naman natin kinakailangang tumanggap, gusto natin magbigay, right? Imagine niyo kung ikaw yung shepherd, pinanganak ang hari. Bakit nyo naman sa akin sasabihin? Wala naman ho ako maibibigay. Ba't hindi kayo nakipag-usap dun sa mga hari? Doon maraming ginto.
Bakit hindi kayo nakipag-usap dun sa mayayaman? Eh yun, kung pinanganak ang hari, meron silang maibibigay na bagay dun sa hari. Bakit sa akin? Hindi ba yun ang mensahe ng Pasko? Pumarito ang Diyos sa mga taong walang maibibigay sa Kanya. Kanina, yung sinabi ni Mami na, Panginoon, birthday mo, wala kaming mairegalo sa iyo dahil lahat ay nasa iyo. Wala kaming ibang ginawa kundi humingi ng humingi sa iyo. At ngayon, Pasko, birthday mo, hihingi na naman kami sa iyo. Gusto kong tanong, sino po mga kapatid ang nag-utos sa atin na humingi sa Diyos? Sino ang nagsabi sa atin na humingi tayo sa Diyos? Eh di ba siya din naman? Alam niya nga kasi talaga na wala kang maibibigay. Kagaya ng isang generous na magulang na imagine niyo kung kaya naman din natin. Kung wala tayong financial na problema, kung mayaman tayo, kung si Ate Lani ay bilyonaryo, kung si Mami ay bilyonaryo, kung si Ate Lenlen ay bilyonaryo, tapos humihingi yung anak mo. Sasabihin mo ba naman dun sa anak mo na, pambira ka, nakakatatlo ka na ngayong araw, ha? Sobra ka na. Wala kang ibang, kung talagang, kung ikaw ay magulang, humihingi yung may batang lumapit sa'yo. Kunwari si Precious, lumapit kay Daddy. Tayo pengi pambiling nandiyan pa tayo sa Mindoro, di ba nun? Tayo pengi pambiling ganito, tapos hindi niya pa nauubos yung binili niya, maya lalapit ulit yun. Tayo pengi pambiling ganito, tayo pengi pahinga ganon. Hindi ba nagagala ka namang magbigay? Hindi ba kagalakan mo na anyayahan yung anak mo? May kailangan ka pa ba? May gusto ka ba? Aba, lumapit ka. Hindi ba yun ang attitude ng Panginoon sa kanyang mga anak? Panginoon, wala eh. Hingi kami ng hingi sa iyo eh. Wala naman nga kasi kami eh. Sasabihin ng Panginoon, sino man nagsabing nagbibilang ako? Hindi humingi ka. Panginoon, ang bigat ng pakiramdam ko eh. Panginoon, bagsak ang spiritual na buhay ko eh. Panginoon, kinakailangan ko ng pagpapanibagong lakas eh. Panginoon, meron akong pinapanalangin sa iyo eh. Anong gagawin natin? Ano sasabihin ng Panginoon sa atin? Halika anak, hingin mo. Alam niya, naniniwala ako na kung makapagsasalita ang Diyos sa atin, hindi naman siya magrereklamo na sobra ka na ng hingi eh. Alam niyo kung ano palagay kong irereklamo ng Diyos sa atin? Anak, hindi ka kasi humihingi eh. Eh, manong yambay nilapit mo sa akin? Ang problema mga kapatid ay hindi sa demanding tayo. Hindi. Ang problema, hindi tayo humihingi sa Diyos. Sabi ni Tim Keller, at pagkatapos ito, magpuproceed na ako dun sa ating mensahe. Sinong tao ang may lakas ng loob na gisingin ang hari ng 3:00 ng madaling araw para sa isang basong tubig? Imagine niyo sa buong kaharian, merong isang haring makapangyarihan, takot sa kanya lahat ng tao. Sinong maglalakas ng loob sa buong kaharian na gisingin yung hari ng 3:00 ng madaling araw dahil gusto niya ng tubig? Sino? Kung hindi yung anak niya. Diba? Yung anak ng hari pwedeng kumatok dun sa tulugan ng kanyang ama 3:00 ng madaling araw at alam niya na pagbubuksan siya ng hari dahil hindi lang basta hari, yung tatay niya yon. At kung siya ay nauuhaw, kung meron siyang gustong inumin, kahit anong oras, lalapit siya dun sa trono dahil anak siya. Meron ba tayong ganung katiyakan ngayong Pasko? Lalapit ako sa hari dahil anak ako at inaanyayahan niya akong lumapit. Dahil inaanyayahan niya ako na ilagak sa kanya yung aking mga kabalisahan. At itong mga shepherd ay tumakbo, lumapit dun sa tinignan nila,
kung ano yung nangyari at natapos ang kwento ng nagagalak ang puso nila. Mga kapatid, ito ang regalo ng Pasko. Hindi ulo na maraming information, kundi isang puso na punong-puno ng kagalakan. Nakita nila si Kristo, sila'y nagalak. Nakita nila na isinilang ang Messiah at sila'y napuno ng kagalakan. Yung affection, yung pag-ibig ng puso natin. Ito mga kapatid, ang sukatan kung meron ng nagbago sa atin. Hindi lang basta kilos, hindi lang basta information, yung nagbago yung pag-ibig ng puso natin. Merong unang-una sa lahat, gusto kong magkomento patungkol dito na naalala niyo yung kwento ni Moses? Yung hindi niya nakita ang mukha ng Diyos ng mukhaan. Yung sinabi ni Moses, Panginoon, gusto kong makita ang kaluwalhatian mo. Panginoon, gusto kitang makita ng mukhaan. Tapos ang sabi ng Panginoon kay Moses, hindi, dahil hindi mo ko pwedeng makita. Dahil kapag nakita mo, walang taong makakakita sa mukha ko at mabubuhay. Naalala niyo yung kwento na yon? Gusto kong pagbulay-bulayan niyo ito mga kapatid. Yung pinagkait kay Moses, nakita ng mga pastol. Yung hindi naranasan ni Moses, nakita ng mga pastol nung gabing yun. Panalangin ko ngayong Pasko, magkaroon tayo ng ganong klaseng encounter sa Panginoon. Yung nakakapagpagalak ng puso. Merong sinabi yung mga anghel. Sabi nung anghel, as a verse 10, and the angel said to them, fear not, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, may dala akong mabuting balita ng dakilang kagalakan para sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang sa inyo ngayon, sa city ni David, ang isang tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Pansinin niyo yung verse 14. Nag-awitan yung mga anghel, tapos ang sabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa ay kapayapaan, sa kanila na kinalulugdan ng Diyos. Kapayapaan sa mga tao kinalulugdan ng Diyos. Alam niyo, pinag-iisipan ko yon. Paano ka mapapayapa doon? Pumayapa nawa yung mga tao na kinatutuwaan ng Diyos. Pwede mong tanungin, teka, natutuwa ba Diyos sa akin? Paano kung papayapa? Paano kung malalamang natutuwa ang Diyos sa akin? Kasi alam nyo, pinag-aaralan ko tong verse 14 na to at merong dalawang translation, yung sa King James at yung sa ESV. Merong nakalagay dun sa King James, goodwill towards all men, goodwill towards men, kagalakan sa lahat ng tao. Pero ang sabi ng mga Bible scholar, mukhang hindi accurate na translation yon. Kasi ang tamang translation ay kagalakan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Hindi kagalakan para sa lahat. Hindi kapayapaan para sa lahat. Kung hindi kagalakan at kapayapaan para sa mga tao na kinatutuwaan ng Diyos. Gusto kong maisip natin kung gaano kabigat to. Katuwaan sa mga tao na kapag tinitingnan sila ng Diyos, napapangiti ang Diyos. Sino sa atin yun? Sino sa atin ang kapag tinitignan ng Panginoon ay nangingiti ang Diyos? Kinalulugdan ng Panginoon. Alam nyo, kung magiging strict tayo doon sa sinabi na yun ng Bible, hindi tayo qualified doon. Paano nga naman malulugod ang Panginoon sa atin? Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Pero mga kapatid, yun ang kahulugan ng Pasko. Na kung isinandal mo na ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, kung nagtiwala ka na sa Kanya, bihis-bihis mo yung katuwiran niya. Dahil inako niya yung kasalanan mo, pwede mo nang ibibihis niya sa'yo yung kabanalan mo. At sa'yo yung kabanalan niya, at sa'yo tong pangako na to. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Panginoon. Kaya kapag tinanong ko, sino ang kinalulugdan ng Panginoon? Ang kinalulugdan ng Panginoon ay yung mga tao na naglagak na ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus.
Ang kinalulugdan ng Panginoon ay yung mga taong tumigil na ng kaliligtas ng sarili nila. Yung mga kinalulugdan ng Panginoon ay yung sumuko na kay Kristo Jesus, yung naglagak na ng buhay nila sa Kanya. Yung mga taong si Kristo na ang Panginoon, yung mga taong si Kristo ang tagapagligtas, sila ang kinalulugdan ng Diyos. At kahit na makasalanan sila, kinalulugdan sila ng Panginoon dahil bihis-bihis nila ang kabanalan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin okay lang na magkasala, pero ibig sabihin, hindi na yung sarili nilang katwiran ang daladala nila. Kinalulugdan ka ba ng Panginoon at this moment? Ikaw ba ay, ano yung inaawit natin? Ang iyong puso ba'y nalinis na? Nahugasan na ba sa dugo? Bihis mo na ba yung kanyang puting damit? Nilagak mo na ba yung iyong tiwala sa Kanya? Yung sala mong kay Romy, nahugasan na ba sa dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na, sabi ng hymn natin? Kung nangyari na yun sa'yo tong pangako na to. Kapayapaan para sa'yo na tinubos ng Panginoong Jesucristo. Pero, kung hindi pa yun ang buhay mo, kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, kung hindi ka pa ligtas, ngayong Christmas, humingi ka ng isang regalo sa Diyos. Sigurado kung etong regalong to, kapag hiningi mo, matutuwa ang Panginoon. Ito yung regalo na ikaw yung humihingi, pero Diyos ang matutuwa. Ba't hindi mo hilingin na patawarin ka niya sa mga pagkakasala mo? Ba't hindi ka humiling ng isang bagong puso? Bakit hindi ka humiling ng kaligtasan? At yon ang isang regalo na ikaw ang humihingi, pero buong kagalakan na ibibigay ng Panginoon. Dahil yun ang mensahe ng Pasko. Mga kapatid, ang panalangin ko, meron namang isang pagpapala na spiritual na makuha tayo sa okasyon na to. Maranasan naman natin yung kagalakan ng mga pastol na nakakita sa Panginoon. Tayo pumikit lahat. At hinihiling ko ang ating pastor na wakasan ng ating gawain sa isang panalangin.